Dominant Protector. Credit to the author. 2381-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pagkuha kay Lorilyn at ibigay siya kay Highland, sinusubukang alisin siya sa pamamagitan ng Highland, ito ay talagang masama. Kawawang Highland, wala siyang ginawang masama, ang pagkakamali lang niya ay ayaw niyang bumitaw. Kung sumuko siya kay Lorilyn, hindi sana siya papatayin nilang 5. Pero dahil na rin sa lakas at malas niya, kung hindi dahil sa tulong ng matandang si Pitts at ng iba pa, hindi talaga siya mapipigil ni Terrence dito. Hindi pwedeng hayaan na lang ni Terrence ng ganyan. Tagong bahay Hale, ha? Tatandaan ko ito, Irving, matandang Hale, hahayaan kong ayusin ito ni Quentin sa inyo kapag nakabalik na siya. Sa unang palapag ng kasino, masaya si Yasi. Naku, ako ang henyo Yasi, nanalo na naman ako. Tiningnan ni Yasi ang kombinasyon sa screen, sumisigaw at tumatalon-talon habang nakataas ang kanyang mga kamao. Yasi, maituturing ba itong panloloko? Si Cheryl, sa kabilang banda, ay medyo nag-aalala na laman ni Yasi ang mga patakaran ng kasino, at ito ay karaniwang nananalo sa bawat laban. Nanalo na si Yasi ng mahigit 5 milyon sa chips, hindi ba mawawala ng pera ang kasino kung magpapatuloy ito? May darating ba na naghahanap ng gulo? Manloloko. Hindi kami nanloko, nakita lang namin ang pattern. Paano yun masasabing dayaan? Yasi shook her head, it's fine. Malaking kasino ito, hindi ba natin kayang mawala ng pera? Kung hindi ko ito kayang bayaran, masisira ang reputasyon ko. Tama ka. Tumingin si Cheryl sa mga customer at tumango. Kung talagang may lumabas para pigilan sila ni Yasi na manalo, masisira ang reputasyon ng kasino. Maraming mayayaman sa lungsod ng Eastern Sea, at maraming malalaking boss ang kayang matalo. Gayunpaman, maaari silang mawalan ng pera, ngunit hindi nila hahayaan ang sinuman na sabihin na sila ay nandaraya kapag sila ay nanalo. Kayang-kaya mong matalo, pero hindi ka manalo. Kung gayon, sino ang darating upang maglaro? Siyempre, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang kasino ay hindi gagawa ng isang bagay na nakakasira sa sarili, ngunit hindi ito parang walang nakapansin sa patuloy na panalo ni Yasi. Sa monitoring room ng kasino, may mga taong nakapansin sa sitwasyong ito. Nang inilipat nila ang screen kay Yasi, napagtanto nila na hindi nanloko si Yasi. Hindi naging madali para sa ganitong uri ng mapanlinlang na makina na manloko, ngunit malamang na may alam siyang algorithm. Gayunpaman, ito ay hindi tulad ng kasino, ay walang anumang mga countermeasures. Ang mga computer na ito ay konektado lahat sa internet. Hangga't gumawa sila ng isang bagay sa silid ng pagsubaybay at pinilit ang programa ng makina na hindi gumana ayon sa karaniwang paraan ng pagkalkula, ang pakikialam ng tao sa huling resulta ay isang napakasimpleng bagay. At kaya, pagkatapos gumawa ng isang bagay ang mga tao sa monitor sa teleponong kinaroroonan niya, nagsimula siyang matalo, at ito ay sunod-sunod na pagkatalo, nang walang isang panalo. Kahit na ano ang kanyang itinaya, ang mga tao sa control room ay makakasagabal sa resulta. Hangga't hindi tumugma ang resulta sa kanyang taya, ayos lang. Bakit hindi gumagana? Tiningnan ni Yasi ang telepono sa kanyang harapan at napagtanto na hindi gumagana ang kanyang pagkalkula. Hindi ito dapat posible, kinakalkulo niya ito batay sa mga resulta ng telepono ng maraming beses. Sige, Yasi. Sapat na iyon, walang sino man ang maaaring patuloy na manalo, maglaro lang ng kaunti. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang mali sa mga kalkulasyon ni Yasi, ngunit hindi talaga siya interesado sa pagsusugal. Hindi, dapat may mali sa makinang ito. Susubukan ko ang isa pa. Dahil doon, dinala ni Yasi ang kahon ng chips sa isa pang walang laman na makina at sinimulang palitan ang kanyang mga taya. Gaya ng inaasahan, ayon sa kalkulasyon ni Yasi, ang resulta ay pareho sa larawang pinaglagyan niya ng kanyang taya. Naglabas ng yay si Yasi at nagsimulang tumaya muli ng may kumpiyansa. Gayunpaman, ang resulta sa pagkakataong ito ay isang trahedya. Ang resulta ay iba sa kanyang nakalkula. Bakit hindi pwede? Sumimangot si Yasi, medyo hindi masaya.
Sa teorya, tama ang unang pagkalkula, kaya dapat tama ang susunod, ngunit hindi ito gumana. Lumipat si Yasi sa ibang makina, at gumana ito sa unang pagkakataon, ngunit hindi ito gumana sa pangalawang pagkakataon. Medyo nalilito siya. Sa monitoring room, nakasimangot din ang mga monitoring personnel. Kung maglaro siya ng ganito at magpalit ng makina sa bawat oras, maaari talaga siyang manalo ng 1 o 2 beses. Magtatagal para makontrol niya ang terminal. Ngunit mukhang walang balak si Yasi na palitan ng makina na nagpapahinga sa lalaki. Nagsimulang pag-aralan muli ni Yasi ang makina, ngunit anuman ang kanyang ginawa o anuman ang kanyang taya, iba ang resulta. Ang mga resulta ay resulta ng panghihimasok mula sa mga tauhan ng pagsubaybay, at hindi maisip ni Yasi ang pattern. Anong nangyayari? Paunti-unting lumiliit ang mga chips sa kanyang harapan, at nagsimulang magpanik si Yasi. Huminto siya sa pag-aaral ng makina at nagsimulang pag-aralan ang makina mismo. Nilaibat niya ang makina, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Iyon ay dahil nakakita siya ng network cable port sa likod ng makina. May isang network cable na nakapasok dito, at ang data exchange light ng network cable ay kumikislap. Gayunpaman, tanging ang ilaw ng exchange ng data ng network ng kanyang computer ay madalas na kumikislap, habang ang iba pang mga teleponong Tiger ay hindi masyadong kumikislap. Malinaw na ang laptop ay patuloy na nakikipagpalitan ng data sa server, at iyon ang dahilan kung bakit ganito ang mga resulta. May natutunan din si Yasi sa kanyang computer class sa paaralan, kaya agad niyang naunawaan ang dahilan kung bakit siya nawala ng pera. Ang kanyang laptop ay malamang na pinapanood ng mga tao sa pangunahing server. Kahit anong taya niya, makikialam ang mga tao doon. Natural, hindi siya maaaring manalo ng pera. Naasar si Yasi sa pag-iisip hindi man lang siya nanloloko, at nakikialam sila. Hindi ba ito masyadong maliit? Hinugot ni Yasi ang cable at nagpatuloy sa paglalagay ng kanyang taya na may ngiti sa kanyang mukha. Ang mga resulta ay katulad ng dati. Gaya ng inaasahan, nagpasya si Yasi na maglagay ng mataas na taya sa pagkakataong ito. Napakabilis, ang mga chip sa kanyang harapan ay naging 10 milyon mula sa kaawa-awang 2 milyon. Sa sandaling ito, nagkakagulo ang monitoring room. Napagtanto ng monitoring staff na nawalan siya ng kontak sa telepono ni Yasi. Hindi niya makontrol ang telepono mula sa pangunahing dulo, ngunit mula sa surveillance footage, gumagana pa rin ng normal ang telepono, naglalabas ng malaking halaga ng chips. Sa makatuwid, ang mga kawani ng pagsubaybay ay natakot at mabilis na sinuri ang circuit ng server, umaasa na makahanap ng ilang mga problema sa circuit at ayusin ito ng mabilis. 2,382. Masyado siyang nakatutok sa screen kaya hindi niya nakitang hinugot ni Yasi ang cable kaya naisip niya na may problema sa linya. Nagsimula siyang pagpawisan. Gayunpaman, siya ay isang profesional pagkatapos ng lahat. Matapos suriin ng mahabang panahon, nalaman niyang ang lahat ng iba pang mga telepono ay konektado at maaaring makipag-usap ng normal, maliban sa telepono ni Yasi. Kaya mabilis niyang ginamit ang walkie-talkie para tawagan ang amo ng kasino, kapatid na nagsusugal. Sugal bro, hindi maganda, may problema sa isa sa mga Tiger phone. Nag-aalalang sabi ng mga surveillance personnel. Ano ba? Anong problema? Ang kapatid na nagsusugal ay iniwan lamang ang makalangit na numero 1 kahon at gulat na gulat pa rin. Nabalitaan niyang may problema sa Tiger plane pero hindi niya inisip na big deal iyon. Kung may problema, bakit hindi ka maghanap ng mag-aayos? Tigre lang. Hindi yun, sugal bro, ganito kasi, may nagkalkala ng pattern ng Tiger. Mabilis na pinaliwanag ng monitoring staff at ipinaliwanag ang sitwasyon ni Yasi kay Sugal bro, at saka malungkot na sabi, ngayon, biglang hindi makakommunicate ang mobile phone na iyon, kaya hindi ko na mababago ang resulta ng kanyang taya. Ngayong naglabas na ng 10 milyong chips ang mobile phone, kung magpapatuloy ito, mawawalan tayo ng pera hanggang mamatay. Ano? Bakit hindi mo sinabi kanina? Moherf asterisk hacker, dadalhin ko agad ang mga tao. Nang mabalitaan ng kapatid na nagsusugal na ang makina ng Tiger ay naglabas ng 10 milyong chips, natakot siya kaya't pinawisan siya ng malamig. Mabilis siyang nagpatawag ng ilang security guard at pumunta sa monitoring room.
Napakunot ang noo ng sugarol nang makitang nananalo pa rin si Yasi mula sa pagbabantay. Ang bro sa pagsusugal ay nasa kasino na ito sa loob ng maraming taon, at masasabi niya sa isang tingin na hindi nanloko si Yasi. Siya ay may mataas na IQ at kinakalkula ang resulta gamit ang ilang uri ng sopistikadong paraan ng pagkalkula. Gayunpaman, ang ganitong uri ng tao din ang pinakamahirap na makitungo sa kasino, dahil wala kang mahanap na anumang ebidensya ng kanyang pagdaraya. Karaniwan, pagkatapos ng hitsura ng gayong tao, ang kasino ay gagawa ng mga hakbang upang makagambala sa makina ng Tiger, upang ang master ay umatras. Kung ito ay laban sa pagsusugal, mag-iimbita ang kasino ng konsultant sa pagsusugal na personal na bantayan ang laban. At si Cooper, dumating din siya para manggulo. Hindi lamang siya nanalo laban sa konsultant ng sugal ng kasino, ngunit nanalo rin siya ng 20 milyon mula sa kapatid na nagsusugal. Bagamat 10 milyon lang ang hinihingi niya pagkatapos noon, labis din itong naagrabyado at napahiya sa kapatid na sugal. Pagkatapos ng lahat, si Cooper Parker ay ang sikat na hari ng pagsusugal ng Hong Kong, at mayroon siyang isang Mystic Class Master bilang kanyang bodyguard. Hindi siya nang ahas na gumamit ng dahas, at 10 milyon na ang nagbibigay ng mukha sa kanya. Siyempre, ito rin ay dahil si Cooper ay isang tao sa industriya at alam niyang mag-iwan ng ilang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ng kapatid na nagsusugal si Park Hutay na hamanin si Cooper na hugasan ang kanyang kahihiyan. Hindi niya inaasahan na napatay na pala si Park Hutay bago pa man siya makalaban. Tara na at tingnan natin. Tiningnan ng sugarol sa screen ang dalawang bata at magagandang master sa pagsusugal, na mukhang mga mag-aaral. Medyo natarante siya. Sino ang dalawang ito? Kung siya ang hari ng pagsusugal, bakit hindi niya narinig ang tungkol sa kanya? Ngunit ano man ang mangyari, hindi na siya hahayaang manalo pa ng sugarol. Kung magpapatuloy siya, mabangkarote siya. Na-extort siya ng 20 milyon mula sa pagkidnap sa kanyang anak, at ngayong nanalo na si Yasi ng halos 20 milyon, gusto na niyang mamatay. Kasama ang ilang security guard, dumiretso siya sa telepono ni Yasi sa unang palapag. Yay! Nanalo na naman siya. I have more than 20 million in chips. Biglang tumawag si Yasi. Ahem. Yasi, may problema tayo. Nakakunot ang noo ni Cheryl habang binabalaan ang mga security guard. Gayunpaman, hindi masyadong nag-alala si Cheryl. Sa karamihan, ibibigay na lang niya ang mga chips at ibabalik ang kanyang kapital. Ang kasino ay habol ng pera at hindi sila maaaring gumamit ng puwersa sa napakaraming bisita. Oh! Tumigil si Yasi sa kanyang taya at tumingin sa paligid, nakasimangot din. Beautiful lady, let me introduce myself. Ako ang may-ari nitong kasino, at tinatawag akong gambling brother. May problema sa telepono sa harap mo, sabi ng sugarol. Nagdulot ito ng error sa system at patuloy na naglalabas ng mga chips, ngunit hindi ito binibilang. Nag-alinlangan si Yasi. Karaniwan siyang mayabang at hindi natatakot sa anumang bagay dahil sa presensya ni Terence. Hindi siya tanga at hindi siya magsisimulang makipag-away sa napakaraming security guard. Gayunpaman, nagliwanag ang mga mata ni Yasi at buong pagmamalaki niyang sinabi, "Sugal bro. Sinasabi mo na hindi mo kayang bayaran ang kabayaran, kaya sinasadya mong maghanap ng dahilan para sabihing sira ang tigre. Miss, if you must understand it that way, wala na akong magagawa." Nagkibit balikat si Brother Gambling at walang pakialam na nagsabi, "Gayunpaman, para makabawi sa mga pagkalugi mo, binigyan ko kayong 2 ng pulang pakete ng $1,000,000. Kunin ang pulang pakete at makakaalis ka na sa lugar na ito. 2 million. Are you trying to send off a pulubi? Ay 20 million won." Sabi ni Yasi, ayaw bitawan. Yasi. Hinatak ni Cheryl ang braso ni Yasi, sinabihan siyang huminto. "Huwag kang mag-alala, Cheryl sis, Shield Bros here." Bulong ni Yasi sa tenga ni Cheryl. Oh! Mapait na ngumiti si Cheryl. Hindi katakataka na si Yasi ay napakatigas, mayroon siyang isang tao na sumusuporta sa kanya. Nag-aalala si Terence para kina Cheryl at Yasi, at hindi ito ang pinakamagandang lugar para gumaling at mabawi ang kanyang dalisay na enerhiya, kaya tumayo siya pagkatapos ng simpleng pag-aayos ng kanyang mga internal organs at meridian.
Tungkol sa nawalang purong enerhiya at iba pang mga pinsala, binalak ni Terence na bawiin ang mga ito ng dahan-dahan kapag siya ay bumalik. Boss, ayos ka lang. Pinapansin ni Chester ang mga galaw ni Terence, at mabilis siyang nagtanong nang makita niyang tumayo si Terence. Boss. Napatingin din sina Sean at Shelton kay Terence nang may pag-aalala. Hehe, wala namang malaking problema. Tumango si Terence at iniunat ang kanyang katawan. Terena, salamat sa pagdating mo sa oras at iniwan mo si Hylan. Ang taong ito ay si Hylan. Sabi ni Chester, nakatingin sa bangkay. Alam mo ba ang tungkol sa Titanium Hylan? Tanong ni Terence, nagulat. Southeast Asia's Gambling King. Nabalitaan ko na dumating siya sa Eastern City kamakailan. Hindi ko inaasahan na siya ang papatayin natin. O sige, boss, andito na yung boss kanina. Casual na sabi ni Chester. Pagkatapos ng lahat, ang mga puwersa ng Timog Silangang Asya ay napakalayo para sa kanya, hindi sila darating na naghahanap ng gulo sa malaking sukat, anuman ang mangyari. Kahit na malungkot ang sekta ni Hylan, wala silang magagawa tungkol dito. Oo. Tumango si Terence. Narinig ko ang sinabi mo noong nagpapagaling ako. Hindi mo na kailangang ulitin. Titingnan ko muna ang kalagayan ni Lorilyn at pagkatapos ay sabay tayong aalis. 2,383. Dahil doon, naglakad si Terence sa sofa ni Lorilyn at tiningnan ang kanyang kondisyon. Ngunit napakabilis, huminahon si Terence. Nakadroga lang si Lorilyn at nakatulog, wala namang seryoso. Binuhat ni Terence si Lorilyn at tumango sa grupo, sinabi sa kanila na maaari na silang umalis. May daladalang babae si Terence, at puno ng dugo ang harap ng kanyang shirt. Nasa likod niya ang 5 tao, na parang mga bodyguard. Ito ay isang kakaibang kombinasyon, ngunit ang lahat ng mga security guard ay ibinaba ang kanilang mga ulo, hindi nangangahas na tumingin kay Terence at sa iba pa. Ito marahil ang resulta ng paunang babala ni Kuya Gambling. Ang kapatid na nagsusugal ay natural na hindi nang ahas na sakta ng grupong ito ng mga tao. Maaaring sirain ng sinuman sa mga taong ito ang kanyang kasino, kaya sinabihan ng kapatid na nagsusugal ang mga security guard sa umaga na huwag gumawa ng gulo. Nakita ni Terence ang mga security guard na nakapalibot kina Cheryl at Yasi sa unang palapag ng kasino. Hindi niya maiwasang magtaas ng kilay. Hindi inakala ni Terence na magkakaproblema sina Cheryl at Yasi. Kung tutusin, narito siya para manggulo, at walang sino man ang dapat na makapag-ugnay nito sa kanila. Hindi kaya nakita ng Sugarol Bro ang video. Pero hindi pwede iyon. Dahil alam ng Gambling Bro kung gaano sila kalakas, bakit siya maglalakas loob na pahirapan ang mga taong sumama sa kanila. Gayunpaman, nang makalapit si Terence at marinig ang pag-uusap ni Yasi at ng Sugarol, agad niyang naintindihan. Nanalo ng pera si Yasi at ayaw magbayad ng Sugarol. Dahil dito ay naisip ni Terence na ang Sugarol ay naghahanap ng pambubugbog, ngunit nagulat din siya. Magkano ang pera na napanalunan ni Yasi para personal na magpakita ang Sugarol? Miss, ang kapatid kong nagsusugal ay nagpapatakbo ng isang kasino, kaya natural na mayroon siyang kapital para gawin ito. Inaanyayahan namin ang mga bisita na pumunta dito upang manalo ng pera, ngunit sa palagay mo ba ay maaari kang manalo ng napakaraming pera na may higit sa 20 milyon na chips sa harap mo sa pamamagitan ng paglalaro ng isang normal na laro? Alam ni Bro sa pagsusugal na nakahanap ng pattern si Yasi, ngunit wala siyang sinabi. Sinisi niya ito sa makina, ibang mga customer, tingnan mo. Nanalo ka na ba ng mahigit 20 milyong dolyar gamit ang teleponong ito? Sa sandaling sinabi ito ng kapatid na nagsusugal, ang mga customer na may ilang mga pagdududa tungkol sa kanyang pag-uugali ay naunawaan din sa sandaling ito. Sa katunayan, alam ng mga nakipaglaro sa Tiger Machine na posibleng manalo ng maliit na halaga, ngunit upang manalo ng malaking pera, lalo na ng higit sa 20 milyon ng sabay-sabay, posible ba iyon? Posible pa rin na may problema sa Tigress. Sa makatuwid, walang nag-alinlangan sa mga salita ng Sugarol sa pagkakataong ito. Sa halip, naramdaman nilang napakabait na ng Sugarol. Sa lohikal na pagsasalita, ang makina ay wala sa ayos, at ang mga chips na napanalunan ay lahat ay itinuturing na hindi huwasto, ngunit ang nagsusugal ay talagang kumuha ng 2 milyon bilang kabayaran.
Hindi naman masama. Alam na alam mo kung mananalo ka o hindi. Hindi siya pinansin ni Yasi at kumaway sa hindi kalayuan, Shield bro, Yasi at Cheryl sis ay napapalibutan. Halika at iligtas kami. Mapait na ngumiti si Terence at hinawakan ang kanyang ilong, ngunit naglakad pa rin siya papunta sa karamihan. Gayunpaman, nang makita niya si Terence na naglalakad, ang sugarol ay natigilan na para bang nabigla siya sa mataas na boltahe ng kuryente. Dalawa ang dahilan ng kanyang pagkabigla. Ang isa ay patay na si Terence, hindi ba? Paano siya nabuhay muli? Ang pangalawa ay nasa likod ni Terence ay isang grupo ng mga tao, kabilang si Lolo Pitts. Ang mga taong ito ay parang mga tagasunod ni Terence, at dahil dito ay namumukod tangi si Terence, na lalong natakot sa sugarol. Tinatawagan ni Yasi si Terence, ang lalaking nakapatay lang kay Hylan at Oliver Lark, at may tagasunod sa Sky Class hindi kapani-pani walang malakas siya. Hindi niya kayang masaktan siya. Iiyak na ang kapatid sa sugal. Mas mahalaga ba ang pera kaysa sa kanyang buhay? Kung alam niya na ang babaeng ito ay babae ng lalaking ito, hindi sana siya bumaba para ayawan siya ng mga tao. Nang makita kung paano nang ahas si Terence na patayin ang hidden house na sina Hale at Hylan, halatang hindi mahirap na gawain ang pagtanggal sa kapatid na ito sa pagsusugal. Sira ba ang makina? Lumapit si Terence at tumingin sa lalaki, matanda Pitts, gusto mo bang ayusin ito para sa kanya? Okay lang. Hindi mo na kailangang ayusin. Nakita ng sugarol ang matandang master na si Pitts na humakbang pasulong, at halos mabasa niya ang kanyang pantalon isang Sky Class master. Hayaan ng isang Sky Class na ayusin ang kanyang makina. Parang tuturuan niya ng leksyon ang kapatid niyang nagsusugal. Kung hindi pa rin niya maririnig ang sama ng loob sa mga salita ni Terence, kung gayon ay nasayang niya ang lahat ng oras niya. Anong ginagawa mo dito kung wala ka? Tanong ni Terence. Tama, nakita ko na ang babaeng ito ay nanalo ng maraming pera, at natakot ako na may magtangkang manakawan sa kanya, kaya nagdala ako ng ilang mga security guard para protektahan siya. Ganito. Mabilis na sabi ni Kuya Gambling. Ganun ba? Naturally, alam ni Terence na ang lalaki ay nagsasalita ng walang kaparerekon. Oo naman miss, pwede ka nang tumuloy sa paglalaro. Dumudugo ang puso ng kapatid na sugal. Kung nagpatuloy siya sa paglalaro, mabangkarote siya. Kalimutan mo na, nakakatamad. Shield bro, parang nasugatan ka. Okay ka lang ba? Nakita ni Yasi na si Terence ay napuno ng dugo at natural na nawala ng interes sa paglalaro. Ayos lang ako. Kung ayaw mong maglaro, uwi na tayo. Ayaw na ni Terence na manatili pa sa kasino. Gusto niyang bumalik at mabawi ang kanyang lakas at sigla sa lalong madaling panahon, kaya ayaw niyang mag-aksaya ng oras dito. Oh, okay. Masasabi ni Yasi na hindi magaan ang mga sugat ni Terence. Huminto siya sa paglalaro at sinabi sa kapatid na nagsusugal, palitan ng chips para sa cash. Ito. Hindi napigilan ng kapatid na nagsusugal na mapangiti, Miss, wala kasing liquid capital ang kasino natin ngayon. Maaari mo ba kaming bigyan ng ilang araw? Binago ng pagsusugal ng kapatid na lalaki ang kanyang dating pagmamataas at naging napakaingat, na naging sanhi ng labis na paghamak ng mga nanunood. Sa oras na ito, naunawaan din nila na ang kapatid na sugal ay nambubuli sa mahihina at natatakot sa malalakas. Tinatayang pagkatapos ng mga taong ito, ang kapatid na nagsusugal ay natakot at hindi nang ahas na makipagtalo ng may katwiran. Maaari lamang niyang i-cash ang kanyang mga chips, ngunit tila gusto niyang tumalikod sa kanyang utang. Walang pera. Napakalaki ng kasino mo at wala ka man lang 20 million na liquid funds. Natural, hindi siya pinaniwalaan ni Yasi. To be honest, my daughter was kidnapped before, and I was extorted 20 million yuan. I really can't come with that much money in a short time. 1 month. Walang magawa ang sugarol. Bakit siya naging malas kamakailan? Una, ang kanyang anak na babae ay kinidnap ng hindi kilalang puwersa, at ngayon ay sinaktan niya ang isang grupo ng mga klase, at sinaktan pa niya ang isang grupo ng mga klase. Sige, magkano pera mo ngayon? Ilipat mo muna sa akin.
Naniwala si Terence sa mga salita ng sugarol, nakita niya ang pagkidnap, at inaayos din ni Amara ang kaso, kaya hindi niya ito pinilit. Mayroon akong 5 hanggang 6 na milyon ngayon. Pasasalamat na, sabi ni Kuya Gambling. Then transfer this first. You can give me the rest kapag may pera ka na, sabi ni Terence. 2,384. Sige, sige, sagot ng kapatid na sugal. Tumango si Terence at umalis sa kasino kasama sina Cheryl, Yasi, at Lolo Pitts. Nakahinga ng maluwag si Gambler, ngunit ang bumabagabag sa kanya ay kung paano haharapin ang mga katawan ni Hylan at Oliver Lark. Paano niya ito ipapaliwanag sa tamang sekta ng Maui? Sa pag-iisip nito, parang balde ang ulo ng kapatid na nagsusugal. Ito ay talagang isang malas na taon. Pagka-uwi ni Terence, nagkulong siya sa kanyang kwarto at pumasok sa Jade Space. Mabilis niyang pinagaling ang iba pang mga sugat niya. Purong langit at lupang espiritual na chi ang pumasok sa kanyang katawan, at sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, mabilis nitong pinalusog ang mga sugatang meridian at organo ni Terence. Ang mga pinsala sa oras na ito ay talagang napakalubha. Sa katunayan, mas seryoso pa sila kaysa noong nakalaban niya ang headguard. Noong kalaban niya ang headguard, hindi siya hinaila sa Jade Space noong nasugatan siya, ngunit sa pagkakataong ito, nasugatan talaga siya at hinaila ng puwersa. Katulad din noong iniligtas niya si Francine, hindi niya mapigilan. Sa kabutihang palad, ang sining ng Dragon Mastery ay mabilis na nakapagpapagaling sa kanyang mga meridian matapos siyang masugitan, kaya hindi masyadong nag-alala si Terence. Sa labas ng sala, sina Cheryl at Yasi ay matamang nakikinig sa pagkukwento ni Chester tungkol sa nangyari sa silid. Siyempre, ang malaking bahagi nito ay sinabihan ng sugarol at Lolo Pitts, at hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Tungkol naman sa laban ni Terence, Hylan, at Oliver Lark, hindi rin niya alam lang niya ang dahilan at resulta, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ngunit kahit ganoon, nabigla pa rin sina Cheryl at Yasi. Hindi nila akalain na tama ang random na pagbisita nila sa kasino, at talagang nailigtas nila si Lorilyn. Si Cheryl at Yasi ay hindi masyadong pamilyar kay Lorilyn, ngunit hindi rin sila estranghero. Pareho silang nagalit nang mabalitaan nilang ibinigay siya kay Hylan bilang bihag para akitin si Terence. Cheryl sees, masyadong masama ang tagumpay na ito, Hale, gusto nilang gumamit ng iba para patayin sila. Sinusumpa ni Yasi sina Glade at Irving na tamaan ng kidlat. Galit na sabi ni Yasi. Nasa nakaraan na ang lahat ngayon, Yasi. Huwag kang mag-alala, bahala na si Terence. Mas kalmado si Cheryl, maaaring kailanganin ni Terence na kumilos laban sa Hidden House Hale maaga o huli, ngunit hindi ngayon. Sa kanyang silid, halos gumaling na si Terence at pinupunan ang chi na naubos niya. Hindi nagtagal, ang purong chi sa espasyo ng Jade ay na-convert sa chi ng sining ng Dragon Mastery at pumasok sa meridian ni Terence, sa wakas ay pumasok sa kanyang dantian. Unti-unti, ang chi sa katawan ni Terence ay naging masagana, ngunit hindi ito nagpakita ng anumang mga palatandaan ng paghinto. Ang chi ay patuloy na lumago, at ang pakiramdam na ito ay nagpasaya kay Terence. Masyadong pamilyar si Terence sa pakiramdam na ito ang tanda bago ang bawat tagumpay. Ito ang pakiramdam ng paghawak sa antas ng hadlang, at hindi nang ahas si Terence na maging pabaya. Inipon niya ang kanyang mga iniisip at tumutok sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, ginamit ito bilang pagkakataong makalusot. Ang dalisay na enerhiya ng langit at lupa ay dumaloy sa mga meridian ni Terence sa pamamagitan ng kanyang mga acupuncture point, at sa ilalim ng pagbabago ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, ito ay naging purong chi, na umiikot sa paligid ng mga meridian ni Terence at pinupuno ang kanyang buong katawan. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pag-channel sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, na patuloy na sumisipsip ng purong langit at lupa na espiritual na enerhiya. Gusto niyang malagpasan ang antas na hadlang sa isang pagkakataon. Gayunpaman, ang magagandang panahon ay hindi nagtagal.
Kinagat lang ni Terence ang kanyang mga ngipin at kumapit ng halos 15 minuto bago tumigil ang enerhiya sa pagpasok sa kanyang katawan. Gaano man ay circulate ni Terence ang kanyang sining, hindi na niya kayang tanggapin ang chi. Bumantong hininga si Terence, alam niyang hindi na niya ito magagawa. Kailangan niyang huminto at maglabas ng isang buntong hininga. Ang pagkakasugat, pagpapagaling, at pagbawi sa kanyang dalisay na chi ay isang magandang pagkakataon para malagpasan ang hadlang. Matagal nang hinihintay ni Terence ang pagkakataong ito, ngunit nabigo siya sa huli. Ngunit ayaw isuko ni Terence ang pagkakataong ito minsan sa buhay. Pagkatapos ng maikling pahinga, sinimulan niyang i-circulate muli ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, sinusubukang makalusot sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ni Terence ang mas matinding pamamaraan mula sa dati ginamit niya ang nakakompress na enerhiya para makalusot. Dahil hindi gumana ang mga normal na pamamaraan, mapipilitin lang ni Terence na makalusot. At kaya, ginamit ni Terence ang sining ng Dragon Mastery, tinitipon ang lahat ng enerhiya sa paligid niya at pinipilit ito. Ito ang huling paraan, at si Terence ay ayaw sumuko ng ganoon lang. Maaari lamang niyang subukang makalusot sa pamamagitan ng puwersa. Sa hindi kalayuan, tumingin si Elder George kay Terence at umiling. Wala na siyang pakialam sa kabaliwan ni Terence. Sa ganang kanya, ayos lang hanggat hindi mamatay si Terence. Nagdala siya ng sakit sa sarili niya, at nasanay na siya. Huminga ng malalim si Terence at hinigop ang nakakompress na enerhiya sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, namula ang mukha ni Terence, na nagpapakita ng hindi malusog na hitsura. Ang nakakompress na enerhiya ay agad na inilabas sa katawan ni Terence, at pakiramdam niya ay parang isang lobo na sisubog na. Ang kanyang buong katawan ay parang air sac, at ito ay lubhang hindi komportable. Ang kanyang mga panloob na organo ay tila pinagsama-sama, at walang puwang. Sumigaw si Terence sa sakit, malalaking butil ng pawis ang tumutulo sa kanyang determinadong mukha. Ang ganitong uri ng pasabog na sakit ay napasigaw siya nang hindi sinasadya. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Terence at nagluwa ng isang subo ng dugo. Para siyang sumabog, at nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanyang ulo. Gayunpaman, ang hindi matanggap ni Terence ay kaya niyang tiisin ang sakit, ngunit hindi siya makalusot. Ito ang nagpa-depress sa kanya. Halos, kaunti na lang. Mapait na ngumiti si Terence at nagreklamo, Elder George, muntik na akong makalusot. Above Earth class, it's already useless for you to try to break through by compressing your Zinchi. Kung patuloy mong susubukan, hindi mo ba madedagdagan ang sakit? Tumingin si Elder George kay Terence at umiling, may kasabihan na ang pagmamadali ay nag-aaksaya. Kulang ka pa ng kaunti. Natatakot ako na imposibleng makalusot ka sa pamamagitan ng puwersa. So, hindi ka makakalusot ngayon? Tanong ni Terence, ayaw sumuko. Hindi makatotohanan ang pagpasok ngayon. Sabi ni Elder George. AI? Pagkatapos ng oras na ito, natatakot ako na hindi magiging madali na magkaroon muli ng ganoong pagkakataon. Mapait na ngumiti si Terence. Ngayong gumaling na siya, ito ay isang magandang pagkakataon. 2,385. Ang kanyang mga meridian ay naayos na at napakatigas. Hindi pa sila nagpapatatag, kaya tama lang sila para sa isang pambihirang tagumpay. Kung ang tigas ng kanyang mga meridian ay magpapatatag sa loob ng ilang araw, ito ay magiging mas mahirap na pagtagumpayan. Pagkatapos ay maaari mong subukan muli. Hindi na sinubukan ni Elder George na hikayatin si Terence. Alam niya ang pagkatao ni Terence, siya ang tipo ng tao na susubukan kahit may kislap ng pag-asa. Mabilis na inayos ni Terence ang mga nasirang meridian mula sa energy bomb at ipinagpatuloy ang pag-compress ng energy bomb para sa ikalawang breakthrough. Boom! Nabigo ang pangalawang pagtatangka na makalusot gamit ang compressed through energy. Boom! Nabigo ang pangatlong pagtatangka na makalusot gamit ang compressed through energy. Boom! Nabigo ang ikasampung pagtatangka na makalusot gamit ang compressed through energy. Si Terence ay nakaramdam ng pagkatalo, siya ba ay masyadong naiinip?
Kaunti na lang at makakalusot na siya, pero sapat na ang kaunting iyon para pigilan siya sa kalagitnaan ng Earth class. Hindi ko matatanggap ito. Napaungol si Terence sa galit. Oo, ayaw niya talagang sumuko. Medyo malayo lang siya sa Earth class mid-phase peak, pero dahil sa kaunting ito, hindi siya makalusot. Nai-compress na niya ang lakas hanggang sa limitasyon at ito ay sasabog sa labas ng kanyang katawan. Kung kukuha lang siya ng kaunti pang chi, o kung ang sining ng kanyang practitioner ay medyo mas mabilis, makakalusot siya sa parehong tagal ng oras. Ngunit, maghintay ng 1 minuto. Maaari ba niyang i-circulate ang kanyang mental cultivation method ng mas mabilis? Biglang may naalala si Terence. Chester. Lumabas si Terence sa Jade Space at tumawag sa sala. Boss, anong meron? Sabi ni Chester sabay takbo at tinulak ang pinto. Ikaw at si Cheryl, kunin mo si Melissa. Utos ni Terence, bilasan mo, emergency. Kailangan ko siya agad. Huli na kung mahuhuli tayo. Napakurap si Chester, hindi ba medyo malabog ang amo niya? Kailangan niya agad si Melissa. Gayunpaman, nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Terence at hindi naglakas loob na magtanong, mabilis na tumango, sige, alis na ako. Hindi mahina ang boses ni Terence, at narinig siya ni Cheryl at Yasi mula sa labas ng sala. Nagtinginan sila ng kakaiba, parehong nabigla sa sinabi ni Terence. Napunta ba ulit si Terence sa chi deviation? Cheryl sis, parang uminit si Shield bro. Nagulat na sabi ni Yasi. Yasi, kakaiba ang kinikilos ni Terence, hanapin natin si Melissa. Naunawaan ni Cheryl ang personalidad ni Terence, kung kailangan niya talaga ng babae, pwede siyang pumunta kay Yasi o kahit sa sarili niya, hindi na kailangang pumunta sa Melissa. Kung tutusin, naisip ni Cheryl na si Melissa ay maaaring maging kasintahan ni Terence, ngunit hindi bababa sa silang dalawa ay hindi talaga magkarelasyon ngayon. Sa personalidad ni Terence, hindi siya makitulog kay Melissa. Dapat may iba pa. Oh, okay. Tumango si Yasi, hindi siya nagbibiro, at hindi siya manggugulo o magbibiro sa oras na ganito. Nagmamadali siyang umalis sa bilya kasama si Chester, patungo sa sasakyan. Old Pete, bantayan niyo si boss habang nagpapagaling siya, babalik ako kasama si Cheryl at ang iba pa. Mabilis na sabi ni Chester. Sige. Don't worry, andito lang tayo. Tinapik-tapik ng matandang Pitts ang kanyang dibdib habang nagsasalita, siya ay isang sky class, at hanggat hindi masyadong malakas ang kalaban, kakayanin niya ito. Tumango si Chester at mabilis na pumasok sa Grand Cherokee sa bakuran. Sumakay na rin sina Cheryl at Yasi sa kotse, at nagmadali silang tatlo papuntang school. Dapat ay nasa dorm niya ngayon si Melissa. Linggo noon, at hapon na. Maging ang mga estudyanteng umuwi ay bumalik na sa kanilang dorm. Tsaka hindi umuwi si Melissa nung weekends. She was in school the whole time, kasi busy daw ang parents niya. Alam ni na Cheryl at Yasi kung nasaan ang kwarto ni Melissa, kaya tumakbo sila paakyat sa kwarto ni Melissa pagkatapos ay parada ni Chester ang sasakyan. Hindi si Melissa ang nagbukas ng pinto, kundi isa pang babae mula sa kanyang dorm, si Lyra. Siya ang kasintahan ni Xandro, at sina Cheryl at Yasi ay nakasama niya noon sa Lion Tiger Park, kaya pamilyar sila sa kanya. Cheryl, Yasi. Nandito ka ba para hanapin si Melissa? Agad na nahulaan ni Lyra ang layunin ng pagbisita ni na Cheryl at Yasi. Bagamat kilala niya at niya sina Cheryl at Yasi, wala silang masyadong pakikisalamuha sa kanila. Tanging si Melissa lang ang mukhang may mabuting pakikitungo sa kanila. Minsan, mousy sa si Lyra. Si Cheryl at Yasi ay tila may hindi malinaw na relasyon kay Terence, at ganoon din si Melissa. Mukhang maganda ang relasyon nilang tatlo na kakaiba. Oo, nasaan si Melissa? Sabi ni Cheryl na nagpapanik. Ang tono ni Terence noon ay labis na balisa, may malaking bagay na dapat nangyari. Hindi nangahas si Cheryl na maging mabagal at magalang na batiin siya, sa halip ay direktang nagtanong. Nasa shower si Melissa, anong meron? Anong problema? Kakaiba si Lyra na nagmamadali si Cheryl. Naliligo ka.
Napakurap si Cheryl, hindi inaasahan na nasa shower si Melissa sa ganitong oras. Agad naman siyang nalagay sa mahirap na posisyon. Then, gaano na siya katagal sa shower? 5 minuto ka lang naligo ha? Lalong na-curious si Lyra kung bakit nagmamadali si Cheryl. Anong nangyari? Ito. Hindi alam ni Cheryl kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili, at nang siya ay nalilito, si Yasi ay nagmadaling pumasok sa silid ni Melissa at hinayla ang isang kumot mula sa kama na kamukha ni Melissa, pagkatapos ay nagmadaling pumasok sa banyo. Ah! Sino te? Nakita ni Melissa na bumukas ang pinto at agad na sumigaw. Hindi niya narinig sina Cheryl at Yasi na pumasok sa kwarto dahil sa ingay ng shower, kaya nang buksan ni Yasi ang pinto, tumalon siya. This was the girls' dormitory, and guys were not allowed in. Melissa didn't lock the door since it is her own room, but her roommates will not push the door open normally. Nakahinga siya nang maluwag nang makita si Yasi, pero medyo natarante rin siya. Anong ginagawa ni Yasi dito? Melissa sis, sumama ka sa amin. Kailangan ka talaga ni Shield bro. With that, tumakbo si Yasi at pinatay ang shower. Ibinalot niya ang bedsheet sa katawan ni Melissa, binalot siya na parang mommy bago siya itinulak palabas. 2,386. Ah! Anong pinagsasabi mo? Stop it! Hindi naintindihan ni Melissa ang gustong gawin ni Yasi, kinaladkad siya palabas ng banyo, at natarante siya. Kailangan ka talaga ni Shield bro, malapit na siyang mamatay, kulang ang oras natin. Hindi alam ni Yasi kung bakit nagmamadali si Terence na hanapin si Melissa, ngunit nagsimula siyang magpaliwanag upang mapabilis ito para kay Melissa. Hindi mo kaya? What's wrong? Gulat na tanong ni Melissa. Anong meron sa kanya? I can't explain it in a few words. Sumama ka sa amin. Itinulak ni Yasi si Melissa. Hayaan mo muna akong magsuot ng damit. Sabi ni Melissa na may mapait na ngiti. Huli na ang lahat, Cheryl sis, tumulong ka. Sabi ni Yasi, kumaway kay Cheryl. Ayaw ni Cheryl na makipagkulitin kay Yasi, ngunit kakailanganin ng maraming oras para maisuot ni Melissa ang kanyang mga damit. Kinuha niya ang isang cotton padded jacket na mukhang kay Melissa at isinuot iyon kay Melissa, tinulak siya palabas kasama si Yasi. Hindi alam ni Melissa kung ano ang gagawin kung hindi niya alam na hindi maaaring maging kidnapper sina Cheryl at Yasi, akala niya ay kinidnap na naman siya. Ngunit nang makita kung gaano sila nag-aalala, parang may nangyari talaga kay Terence. Hindi na nagpumilit si Melissa, at binalot lang ang sarili sa kumot at lumabas ng kwarto kasama ang 2 babae. Hindi man siya tuluyang nalantad dahil nakapulupot ng mahigpit ang bedsheet sa kanya, marami pa rin siyang naaakit na kakaibang tingin mula sa kanyang mga kaklase. Hindi alam ni Melissa kung paano ipapaliwanag ang sarili, kaya sinundan niya sina Cheryl at Yasi palabas ng mga babae, dormitoryo at pataas ng Grand Cherokee. Nagulat si Chester sa paraan ng pananamit ni Melissa, ngunit hindi siya umimik. Pinaandar niya ang sasakyan at pinaandar ito pabalik sa villa. Ngayon, maaari ba ninyong sabihin sa akin kung ano ang nangyari kay Terence? Si Melissa ay medyo nababagabag ang kanyang hubad na katawan na nakabalot sa mga kumot. Para siyang mistress na nahuli lang. Hindi namin alam. Nagkibit balikat si Cheryl na humihingi ng tawad. Ah! Nanlamig si Melissa. Kung hindi mo alam, bakit mo ako hiniling na lumabas? Si Terence ay nasugatan ng isang kaaway kanina, at siya ay nagpapagaling sa kanyang silid pagkatapos niyang makauwi, ngunit bigla niyang tinawagan si Chester, sinabing kailangan kanya at dapat ka naming mabawi kaagad. Yun ang nangyari. Hindi namin alam kung bakit kanya hinahanap, pero parang nagmamadali siya, paliwanag ni Cheryl. Ganun ba? Kumurap si Melissa na parang may nahulaan. Hindi kaya ang pagpapagaling ni Terence at kailangan niya ang pabango nito para matulungan siya. Namula ang mukha ni Melissa sa naisip. Melissa sis, ingat ka, Shield bro baka nasa init. Sagot ni Yasi. Ah! Lalong namula ang mukha ni Melissa sa kakaisip sa suot niya. Sapat na sa kahihiyan para kay Terence na amuyin siya at pagalingin ang sarili, at ngayon ay wala na siyang suot.
Naisip ni Yasi na naniwala si Melissa sa kanya nang makita niyang namumula ang kanyang mukha. She smiled slyly. Melissa sis, ngayong shield mo na ang babae ni bro, kailangan mong makisama kay Cheryl sis, huwag mo siyang i-bully. Lalong naguluhan si Melissa habang nakikinig sa kalokohan ni Yasi. Yasi, huwag kang magsalita ng kalokohan. It's not my business. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi. Natatakot ako na baka mabuli si Cheryl sis sa hinaharap. Mag-isa lang tayo. Bulong ni Yasi ngunit hindi nagpatuloy. Maya-maya, dumating na ang sasakyan sa entrance ng villa. Kinaladkad ni na Cheryl at Yasi si Melissa papasok sa villa at itinulak siya sa kwarto ni Terence nang walang pakialam kung payag siya o hindi. Pilyong hinubad ni Yasi ang cotton jacket ni Melissa at itinulak siya sa kama ni Terence bago mabilis na isinara ang pinto kasama si Cheryl at umalis. Hihihi. Nagsimulang tumawa si Yasi. Nakamit mo ang iyong layunin, Cheryl. Anong ibig mong sabihin sa pakay ko? Sinusubukan ni Cheryl na pagsamahin sina Terence at Melissa, ngunit hindi siya masyadong maganda pagdating dito. Parang kinuha sa kanya ang isang bagay na mahal niya. Ito ay komplikado. Wala lang. Nakakagulat na hindi nagpatuloy si Yasi sa paglalaro, mabait talaga si Melissa sis, wala siyang masamang intensyon. Siguradong magkakasundo siya kay Cheryl sis sa hinaharap, hindi kailangang mag-alala si Yasi. Ano? Napakurap si Cheryl, hindi masyadong naiintindihan ang sinasabi ni Yasi. Wala yon. Umiling si Yasi at bumalik sa nakangiti niyang mukha, Detective Yasi 007, ituloy ang pag-iimbestiga kung talagang tinulak ni Shield Bro si Ate Melissa pababa. Dahil doon, inilapit ni Yasi ang kanyang tenga sa pintuan ni Terence. Si Terence, sa kabilang banda, ay pinipiga ang energy bomb, naghihintay na dumating si Melissa at makalusot ng sabay-sabay. Ngayong narito na si Melissa, natural na nagsimula siyang maghanda para lampasan ang hadlang. Terence. Ikaw. Ako. Nagulat din si Melissa sa dugo sa katawan ni Terence, hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. Lumapit ka. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa sitwasyon ni Melissa. Nakabalot siya ng saplot, at basa ang buhok. Malinaw na nasa shower siya, at hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin. Hindi ba masyadong nagkataon na ibinalik siya ni na Cheryl at Yasi? Mahinang sagot ni Melissa. Bagamat medyo nakakahiya, hindi siya nang ahas na mag-antala matapos makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Terence. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakahilig kay Terence. Bumibilis ang tibok ng puso niya at pulang-pula ang mukha niya. Hindi ito ang unang beses na naging malapit siya kay Terence, magkasama silang natutulog mula noong pagsasanay sa militar, at palagi siyang nagsusuot ng mas kaunting damit sa oras ng klase, nagiging mas malapit kay Terence. Ngunit iba ang araw na ito, nasa sala sina Cheryl at Yasi, kung tutuusin, kaya paano sila papayagan ni Melissa? Akala siguro nila gusto ni Terence na matulog sa kanya, tama ba? Namula ang mukha ni Melissa sa naisip. Ang pabango ni Melissa ay itinurok sa katawan ni Terence na parang stimulant, at sa energy bomb, ang katawan ni Terence ay napuno ng purong enerhiya. Mabilis niyang ipinalibot ang sining ng Dragon Mastery, at malinaw niyang nararamdaman na malapit na siyang magtagumpay. Oo, isang hakbang na lang siya para makalusot. 2,387. Sinimulan ni Terence na gamitin ang sining ng Dragon Mastery na parang baliw. Pawis na pawis siya na para siyang nasa bapor, at ang kanyang mukha ay masakit at baluktot. Lumapit ka. Pakiramdam ni Terence ay napakalapit na niya sa tagumpay. Oh, okay. Walang kamalay-malay na inilapit ni Melissa ang kanyang katawan kay Terence. Lalapit na ang buong katawan niya sa katawan ni Terence, na lalong nagpahiya kay Melissa. Naging malapit silang dalawa sa pagsasanay sa militar, ngunit iba ang sitwasyong ito. Isang bedsheet lang ang nasa katawan ni Melissa. Kaunti na lang. Pwede mo bang unroll the bedsheets on you a little? Naramdaman ni Terence na ito ay medyo sobra, ngunit kailangan niyang gawin ito sa sandaling ito.
Ayaw niyang sumuko, dahil nahawakan niya ang pader ng Mystic mid-face peak, medyo malayo na siya para makalusot. Sa loob ko. Gustong sabihin ni Melissa na wala siyang suot sa loob, pero nakita niya ang pananakot sa mukha ni Terence. Ayaw niyang maantala ang paggaling nito, kaya wala na siyang pakialam. Nakita na niya ito sa panahon ng pagsasanay, hindi mahalaga kung ngayon pa lang. At kaya, nagpa siya si Melissa na tanggalin ang mga kumot sa kanyang katawan, idinikit ang kanyang buong katawan kay Terence. Naramdaman ni Terence ang isang malambot at mabangong katawan na bumagsak sa kanyang mga braso, at ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay biglang uminit. Gayunpaman, alam ni Terence na hindi ito ang oras para mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay. Mabilis niyang pinigilan ang kanyang isip at nagpatuloy sa pag-ikot sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Boom! Ramdam ni Terence ang pabango ni Melissa na sumasailalim sa chi sa kanyang katawan, na bumubuo ng heatwave na sumugod sa kanyang dantian at kumalat. Ang heatwave ay nahati sa hindi mabilang na maliliit na batis ng chi, na kumakalat sa kanyang mga meridian at nagpapalusog sa kanila. Nakalusot siya. Nakalusot na siya sa wakas. Tuwang-tuwa si Terence. Ito ay isang magaspang na tagumpay, ngunit ang resulta ay maganda, at ang kontribusyon ni Melissa ay isang malaking bahagi nito. Kung hindi dahil kay Melissa, hindi makakalusot si Terence ngayon. Ngunit ang pag-iisip tungkol kay Melissa ay naging dahilan upang ang kaligayahan ni Terence ay maging awkwardness. Paano niya haharapin si Melissa? Hindi iminulat ni Terence ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga pandama sa espasyo ng Jade ay nagbigay daan sa kanya na maramdaman ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Mas malinaw ito kaysa makita ito ng kanyang sariling mga mata. Sa pagtingin sa hubad na katawan ni Melissa, pinigilan ni Terence ang pagnanasa sa kanyang puso, na babagabag. Sa pagkakataong ito, siya ay nasa malaking problema. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, ngunit maaari pa ba itong ituring na isang hindi pagkakaunawaan sa pagkakataong ito? Paano niya ito ipapaliwanag kay Melissa? Paano niya ito haharapin sa hinaharap? Sumakit ang ulo ni Terence. Hindi niya talaga akalain na si Melissa ay dadalhin dito nina Cheryl at Yasi sa ganitong sitwasyon. Kung si Melissa ay hindi naligo at naghubad lang ng butones ng kanyang kamisete gaya ng karaniwan niyang ginagawa, ayos lang, ngunit sa pagkakataong ito, wala na sa ilalim ng mga kumot. Napahiya si Terence, pero parang si Melissa pa. Ang kanyang katawan ay idiniin sa katawan ni Terence, ngunit ang kanyang paghinga ay mabilis at ang kanyang mukha ay namumula. Hindi siya naglakas loob na gumalaw, naninigas ang kanyang katawan sa kama, nakapikit ang kanyang mga mata, parang tulala. AI. Napabuntong hininga si Terence. Kung binuksan niya ang kanyang mga mata para kausapin siya ngayon, magiging awkward silang dalawa. Kung tutusin, si Terence at Melissa ay may kaunting affair na nagaganap sa pagitan nila, ngunit hindi umabot sa puntong magkikita silang hubot-hubad. At kaya, mabilis na gumawa ng desisyon si Terence magpanggap siyang tulog sa ngayon, at magkunwaring wala siyang alam tungkol dito. Ang pagpapalis muna kay Melissa ay marahil ang pinakamahusay na paraan upang malutas ito. Talagang hindi niya alam kung paano siya haharapin kung hindi. Sa isiping iyon, naging pantay ang paghinga ni Terence. Marami na siyang ginawang espesyal na misyon noon, at madali para sa kanya na magpanggap na tulog. Walang makakapansin ng kahit ano. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay, ang matigas na katawan ni Melissa ay dumaikit sa tagiliran ni Terence, hindi nang ahas na kumilos o tumingin kay Terence. Biglang narinig niya ang paghinga ni Terence, at hindi niya maiwasang magulat. Matapos makinig ng mabuti, napagtanto niyang tila natutulog si Terence. Hindi alam ni Melissa kung tatawa o iiyak. Parang natutulog talaga si Terence, ngunit kailangan niyang aminin na ito ang pinakamagandang resulta para sa kanya. Hindi na niya kailangang harapin si Terence kapag gising na ito, at hindi magiging awkward. Gayunpaman, medyo nabigo pa rin si Melissa. Terence. Nakatulog ba? Hindi ba niya alam na hubot-hubad itong nakahiga sa tabi niya? Wala ba siyang sexual interest sa kanya? Nakatulog siya ng ganoon lang.
Palaging magkasalungat ang isip ng isang babae, ayaw niyang mapahiya, pero medyo naiinis din siya. Binalot ni Melissa ang sarili sa kumot at isinuot ang cotton jacket habang binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Terence at umalis. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi nakabukas ang kanyang mga mata, ngunit malinaw niyang nakikita ang lahat. Ang nakitang magandang Melissa sa tabi niya, lalo na ang ganap na hubot-hubad na si Melissa, ay halos damyugo ang ilong ni Terence. Buti na lang at marami na siyang dugong na isuka noon, at halatang kulang ang dugo niya sa mga oras na ito. Kung hindi, nasuka talaga siya ng dugo. Phew! Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence pagkalabas ni Melissa sa kwarto, pinipigilan ang excitement sa kanyang puso. Ang pinanibik na ito ay ang excitement na makita ang hubad na katawan ni Melissa, at ang saya ng pagpasok sa Earth Class mid-face peak. Linford Brat, I didn't expect na gagamitin mo to para mag-level up. Wala ka talagang kahihiyan. Naiinis na sabi ni Elder George. Hoy, Kuya George, napilitan akong gawin ito, hindi ba? Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Kalimutan mo na. Pero congratulations, nakahanap ka ng bagong paraan para mag-level up. Sabi ni Elder George. Haha. Nagsimulang tumawa si Terence na parang tulala. Binuksan ni Melissa ang pinto at sumigaw dahil nabangga niya si Yasi. Hindi niya inaasahan na nakikinig si Yasi sa pinto. Yasi. Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Naku, nag-aalala lang ako kay Shield bro, kaya pumunta ako para tingnan. Si Yasi ay nahuli na nakikinig at nahihiya. Oh, Melissa sis, medyo puno rin ang dibdib mo, medyo mas malaki kaysa kay Cheryl sis. Hindi nakaimik si Melissa. Ano ang ibig niyang sabihin? Namula ang mukha niya, pero sabi niya, hindi kasing edad mo. Hehe. Yasi ngumiti ng nakakaloko, Ate Melissa, kayong dalawa. Walang nangyari. 2,388. Hindi mo ba narinig ang lahat? Walang magawang sabi ni Melissa habang nakaharap sa curious na si Yasi. Alright, do you have any clothes? Can you help me find a few first? Bakit parang may kakaiba akong nararamdaman? Si Melissa ay hindi pa ganap na nalantad ngayon, ngunit hindi siya maaaring maglakad-lakad na nakabalot sa mga kumot, hindi ba? Ito ay masyadong kakaiba. I've found one for you. Melissa, umakyat ka na sa taas at magpalat ka. Magkasing laki tayo, kaya dapat masuot mo ang damit ko. Naghanda na si Cheryl ng bagong set ng damit sa kwarto sa itaas. Inaasahan niyang mangyayari ito. Salamat, sabi niya. Tumango si Melissa kay Cheryl. Kami dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Terence, lahat ng ito ay salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Sabi ni Cheryl. Kaibigan ko rin si Terence, wala lang. Umiling si Melissa at mabilis na sinundan si Cheryl sa itaas. Si Chester, Sean, Shelton, at maging ang matandang master na si Pitts at Jerry ay nakuryos bakit pinapunta ni Terence si Melissa. Hindi ito dapat itanong, kaya nagkunwari silang walang alam. Hu! Naabot ni Melissa ang kwarto ni Cheryl at umupo sa kama. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng buong lakas, namumula ang kanyang mukha, at ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis na pakiramdam niya ay mamamatay siya. Naku Ate Melissa, masarap ba sa pakiramdam? Pwede mo bang ibahagi sa amin? Sinundan ni Yasi si Melissa sa kwarto at palihim na nagtanong. Ano? Tulalo pa rin si Melissa, at napatalon siya sa tanong ni Yasi. Anong lasa? Yung feeling ni XO, di ba kanina ka pa tinanong ni Shield bro kay XO? Pinag-aralan ni Yasi si Melissa, sinusubukang humanap ng pagkukulang sa kanya. Sa wakas ay naunawaan ni Melissa ang kahulugan ni Yasi. Tila hindi siya naiintindihan. Ngunit, kahit sino ay mag-o-overthink ito. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Terence na kailangan niya siya, at normal lang para kay Yasi na hindi maintindihan. Ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Hindi niya alam kung ang paghawak ni Terence sa kanya upang magtanim ay isang sikreto, at hindi niya alam kung dapat niyang sabihin kina Cheryl at Yasi. Kaya nag-alinlangan siya.
Yasi, huwag kang maghula. Wala dapat sa pagitan ni Melissa at Terence, hindi inisip ni Cheryl na itinulak lang pababa si Melissa, at least normal lang ang lakad niya, at nasa kwarto siya ni Terence kung itinulak siya pababa, hindi nagmamadaling tumakbo palabas. Oh! Nagbibiro lang si Yasi, at dahil ayaw niyang magtanong si Cheryl, umakto siya ng normal. Sister Melissa, bakit ka hinanap ni Cheryl bro? Ito. Hintayin natin na lumabas si Terence at hayaan siyang makipag-usap sa inyo. Hindi ko alam kung masasabi ko ba sa inyo. Sabi ni Melissa, nababagabag. Hihintayin natin si Terence. Masasabi ni Cheryl na may isang bagay si Melissa na hindi niya masabi sa kanya, kaya hindi na siya nagtanong pa. Nakapaghanda na ako ng mga damit, pero hindi ka pa tapos mag-shower diba? May banyo sa kwarto, maliligo ka muna. Bababa ako kasama si Yasi. Okay, salamat. Nakahinga ng maluwag si Melissa at tumango pagkatapos tumigil sa pagtatanong si Cheryl. Hinailan ni Cheryl si Yasi pababa ng hagdan, at pumunta si Melissa sa banyo. Talagang kailangan niyang maligo na puno na siya ng dugo ni Terence, at medyo nakakatakot. Nagpalit si Terence ng kanyang damit at lumabas ng kanyang silid upang makita si Cheryl at Yasi na bumababa, ngunit hindi niya nakita si Melissa. Cheryl? Yasi? Nasaan si Melissa? Nagpapalit siya ng damit at naliligo sa itaas. Ayos ka lang? Tanong ni Cheryl. Yeah, I'm fine. It's all thanks to you guys. Nakangiting sabi ni Terence. Tama, kalasag bro, bakit mo hinahanap si Melissa sis? Curious na tanong ni Yasi. Pag-uusapan natin ito mamaya. Pribasya iyon ni Melissa, at si Lolo Pitts at ang iba pa ay nasa bahay din, walang masyadong masabi si Terence. Oh! Tumango si Yasi at hindi na nagtanong pa. Maya-maya, bumaba si Melissa na may bagong set ng damit, ngunit natigilan siya nang makita niya si Terence sa sala, nakabihis na rin. Ibinuka niya ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin. Naging awkward ang atmosphere sa sala. Melissa. Salamat. Tumingin si Terence kay Melissa at nakaramdam ng maraming emosyon. Gusto niya itong pasalamatan, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa pag-iisip pabalik sa matalik na eksena at kapaligiran ngayon, nagsimulang sumakit ang ulo ni Terence. Sino si Melissa? You're welcome. Nauutol na sabi ni Melissa. Naisip niya na makakaalis na siya rito sa lalong madaling panahon pagkatapos magpalit at bumaba ng hagdanan, makakapagpatahimik na siya sa gabi, at malamang ay makakalma na ang lahat sa paaralan bukas. Hanggat hindi niya ito binanggit, hindi ito magiging awkward. Ang hindi inaasahan ni Melissa, gayunpaman, ay si Terence ay lalabas kaagad, at magpalit pa ng damit. Mabilis lang siyang naligo sa banyo bago nagsuot ng damit at bumaba, hindi naman ito nagtagal, kaya sigurado siyang hindi pa rin natutulog si Terence, at nagpapanggap lang siya. Ang puso ni Melissa ay walang laman at nabigo sa isiping iyon. Hindi ba siya nagustuhan niya? Kung hindi, bakit siya magpapanggap na tulog? Natahimik si Melissa pagkatapos noon. Si Terence naman, napakamot ng ulo na may mapait na ngiti, hindi alam ang gagawin. Kung si Trixie, o kahit si Yasi, madali itong haharapin ni Terence, ngunit si Melissa. May nangyayari sa pagitan nilang dalawa, ngunit hindi nila ito itinuro. Ngunit ngayon, be my girlfriend. Inilahad ni Terence ang kanyang kamay kay Melissa at huminga ng malalim. Hindi siya irresponsibleng tao, at hindi rin naman siya gusto ni Melissa. Kailangan niyang gawin ang isang bagay, at maaaring masyadong mabilis ito, ngunit naramdaman niyang hindi patas kay Melissa kung hindi niya gagawin ang isang bagay. Ngunit, medyo naawa siya kay Trixie, maaaring pumayag siya na maghanap siya ng pangunahing asawa, ngunit hindi ba't napakabilis niyang nakahanap ng isa. Natigilan si Melissa, hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Terence pagkatapos ng mahabang katahimikan. Gusto niya siyang maging girlfriend. 2,389. Nakatitig lang si Melissa kay Terence, hindi alam ang gagawin.
Naisip niya ang tungkol sa kanilang relasyon noon, at naisip din niya ang katotohanang maaaring maging timog ang mga bagay-bagay sa pagitan ng kanyang pamilya at bahay na si Kang, kaya pinipigilan niya ang kanyang nararamdaman para kay Terence, sinusubukang huwag hayaan silang mawala sa kamay. Ngunit, habang pinapaalalahanan niya ang sarili na manatiling kalmado, marami siyang ginawang hindi mapapatawad sa kabilang banda. Tulad ng pagyakap kay Terence, panunood ng pelikula kasama niya, at ngayon ay hubot-hubad siya kasama niya. Hindi niya gusto si Polong, at hindi niya gusto ang pakikipag-ugnayan ni House Kang, ngunit dahil pumayag na ang kanyang pamilya, naramdaman ni Melissa na hindi niya dapat gawin ito. Pakiramdam niya ay niloloko niya siya, at nakonsensya siya. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na ang makasama si Terence ay isang napakasaya at komportableng buhay. Ang paminsan-minsang malandi na sandali, ang nakakataba ng puso, ito ay hindi malilimutan at kasiya siya. Nais pa niyang maging deskmate siya magpakailanman, hindi na makapagtapos, hindi na kailangang harapin ang kasal kasama ang kanyang pamilya. Kaya lang, habang lumilipas ang panahon, ang puso ni Melissa ay higit na nakahilig kay Terence, at siya ay naging masuwail, ayaw nang isipin ang tungkol sa kasal. Ngunit alam din niya na may mga bagay na nakatadhana at hindi na mababago, nagsisinungaling lang siya sa sarili niya. Ang lakas ni Terence ay hindi pangkaraniwan, at nakita niya na ang kanyang mga alipores ay mas malakas lahat kaysa sa nauna. Maging si Kuya Pitts ay naging tagasunod niya, at inaabangan ito ni Melissa. Ang karaniwang bahay na si Turner ay sinuportahan ng Hidden House Pitts, at ngayong ang Hidden House Pitts ay tagasunod ni Terence, hindi dapat maging napakahirap para sa matandang Master Pitts na makipag-usap kay Turner at kanselahin ang pakikipag-ugnayan, tama ba? Ngunit hindi inaasahan ni Melissa na magtapat si Terence ng ganoon kabilis, at siya ay nahuli. As far as she was concerned, kailangan muna niyang putulin ang engagement bago niya makasama si Terence. Siya ay isang mabuting babae mula pa noong siya ay bata pa, at kaya palagi niyang nararamdaman na isang krimen ang makasama si Terence nang hindi sinira ang pakikipag-ugnayan, at ito ay nagparamdam sa kanya ng isang malalim na pakiramdam ng responsibilidad. Ito rin ang dahilan kung bakit siya natigilan. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Terence. Ayaw sumang-ayon. Ang puso ni Melissa ay tumitibok, at hindi siya makapagdesisyon. Hindi alam ni Melissa kung ano ang sasabihin, talagang gusto niyang sabihin na oo, ngunit napakaraming tao sa silid, lalo na sina Cheryl at Yasi. Hindi siya makatango ng ganoon. Hindi ba ito ay parang pananakot kay Terence? Sinabi ba niya iyon dahil gusto niyang managot sa kanya? Kung hindi, bakit siya nagpanggap na tulog kanina? Biglang nagulo ang isip ni Melissa, at kung ano-anong bagay ang pumasok sa isip niya, na ikinahihilo niya. Gusto niyang tumakas, at sa ilang kadahilanan, tumakbo siya palabas ng villa at nawala sa paningin ng lahat. Kumurap-kurap si Terence magiging isang piraso ng cake para pigilan niya si Melissa, ngunit nangangahulugan ba iyon na tinanggihan siya nito? Hindi napigilan ni Terence nang ngumiti ng mapait, hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Melissa. Dapat may nararamdaman siya para sa kanya, di ba? Bakit pa siya tutulungan ng maraming beses na mag-practice? Para sa isang batang babae na gumawa ng ganoong sakripisyo, sapat na upang ipakita ang kanyang intensyon, ngunit bakit siya biglang tumakas? Nabigo ang pag-amin ni Sheldbro. Si Yasi ay naguguluhan din. Mukhang nagustuhan ni Melissa si Terence, bakit ito nabigo? Yasi. Sinaman siya ng tingin ni Cheryl. Nabigo ang pag-amin ni Terence, at tiyak na masama ang pakiramdam niya. Ang mga salita ni Yasi ay parang pagdaragdag ng langis sa apoy. Hindi niya alam kung bakit, pero nakaramdam siya ng ginhawa. Dahil ba sa hindi tinanggap ni Melissa ang pag-amin ni Terence? Pero bakit medyo nagsisi siya? Umaasa siyang magkakasama sina Terence at Melissa. Dahil ba sa pangako niya kay Josephine? Nakikita ni Old Master Pitts at ng iba pa ang awkwardness sa hangin, mas mabuti kung hindi na sila manatili sa villa dahil magmumukhang masama si Terence. Tumikim siya at sinabing, Sean, Shelton, Chester, Matandang Wu, lumabas tayo para mamasyal. Mukhang maganda ang panahon ngayon. Sumagot ang lahat, natural na naiintindihan nila ang iniisip ni Kuya Pitts.
Medyo awkward silang magstay dito, kaya minabuti nilang umalis. Hindi sila pinigilan ni Terence at hinayaan silang umalis, ngunit bago umalis si Chester, sinabi niya, tingnan mo siya, huwag hayaang may mangyari sa kanya. Alam ko, boss. Naunawaan kaagad ni Chester hindi gaanong nilinaw ni Terence, ngunit alam niyang hinihiling niya sa kanya na bantayan si Melissa. Na may mapait na ngiti, naupo si Terence sa sofa, habang sina Cheryl at Yasi ay sinamahan siya. Shield bro? You've failed with the girl. Do you need my advisor Yasi to help you analyze? Tanong ni Yasi. Anong alam mo? Huwag mo nang pag-aralan. Putol ni Cheryl. Kumuha ka ng tubig, medyo nauuhaw ako. Oh. Hindi nagatubili si Yasi sa pagkakataong ito. Masaya siyang tumayo at naglakad papuntang kusina. Terence, malamang nalilito lang si Melissa, hindi naman sa ayaw niyang tanggapin ang pag-amin mo. Maingat na pinagmasdan ni Cheryl ang mga detalye at nakarating sa konklusyong ito pagkatapos pag-isipan ito. Gayunpaman, hindi siya masyadong sigurado. Sinabi lang niya ito para aliwin si Terence. Ayos lang, haha. Ngumiti si Terence, alam ko. Buti naman at alam mo. Huwag kang masyadong ma-disappoint, I think Melissa likes you. Masyadong biglaan ang mga pangyayari ngayon, sabi ni Cheryl. Kung bigla kang umamin sa akin, malamang magdadalawang isip ako. Siyempre, kung makakapagtapat ka pa ng ilang beses, malamang na oo na ako. Tumango si Terence, hindi masyadong nag-iisip tungkol dito. Isang bakas ng pagkabigo ang sumilay sa mga mata ni Cheryl. Naintindihan niya talaga. Parang hindi niya naiintindihan. Sa oras na ito, bumalik si Yasi na may dalang isang tasa ng tsaa at ipinasa ito kay Terence. Tama, kalasag bro, bakit mo hinanap si Melissa sis? Ngayon lang. Kinuha ni Terence ang tasa mula kay Yasi at humigop na sana para basahin ang kanyang lalamunan. Sa totoo lang medyo nauuhaw siya, ngunit bago niya mailagay ang tasa sa kanyang bibig, biglang inabot ni Yasi at inagaw iyon pabalik. 2,370. Medyo mainit ang tsaa. Iinom ako mamaya. Nakita ni Yasi si Terence na nalilitong nakatingin sa kanya at mabilis na sinabi. Oh. Wala sa magandang mood si Terence, kaya hindi na siya nag-usisa pa. May espesyal na pabango kay Melissa, siguro napansin niyo ba ito? Pabango. Napakurap-kurap si Cheryl, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, talagang may mahinang amoy sa katawan ni Melissa na naaamoy niya lamang kapag malapit ito sa kanya. Nakaupo siya sa tabi ni Melissa nang pumunta sila sa Lion Tiger Garden, at naamoy niya ito. Ito ay maganda, at ito ay nagpagan sa kanyang pakiramdam. Akala ni Cheryl ay pabango ito, ngunit ngayong binanggit ito ni Terence, parang hindi ito pabango. Gumamit si Cheryl ng maraming iba't ibang brand ng pabango, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaamoy siya ng ganito. She nodded. I think so. Mabango. What's wrong? Nako, naamoy din ni Yasi. Parang herbs talaga. Tumango si Yasi. Oo. Sa panahon ng pagsasanay sa militar, natulog ako kasama si Melissa sa barracks, at hindi ko sinasadyang napagtanto na ang pabango na ito ay maaaring mapabilis ang aking pagsasanay. Sabi ni Terence, medyo nag-improve ako nitong mga nakaraang araw, at lahat ito ay salamat kay Melissa. Arg! Alam ko. Lalagpasan mo na sana ang level barrier, di ba? Sobrang close tayo, kaya dinala natin dito si Melissa. Narinig ni Cheryl ang paliwanag ni Terence at agad na naunawaan ang pangunahing punto ng sitwasyon. Ayan na. Tumango si Terence, nasa kasino ako at nasugatan sa pakikipaglaban sa isang kalaban. Kasabay nito, nakahanap ako ng pagkakataong makalusot sa hadlang. Medyo malayo lang. Hindi ako makalusot kahit anong mangyari. Kaya naman hiniling ko sa iyo na dalhin si Melissa dito. Then, Shield bro, nakalusot ka na ba? Laking gulat ni Yasi. Hindi niya akalain na hinahanap ni Terence si Melissa sa kadahilanang ito. Ito ay masyadong mahiwaga. Ang Melissa ay isang mobile cultivation furnace.
Ginawa ko, ngunit itinaas ni Melissa ang bedsheet para makuha ang kanyang pabango hanggat maaari. Kaya sa tingin ko dapat kong managot. Mapait na ngumiti si Terence at natural na kinuha ang kanyang tasa, handang uminom ng tsaa. Oh, sandali. Biglang inagaw ni Yasi ang tasa mula sa mga kamay ni Terence at ibinalik ito sa mesa, medyo mainit pa, maaari mo itong inumin mamaya. Tumingin si Terence kay Yasi, nalilito. Yasi, anong ginagawa mo? Naguguluhan din si Cheryl sa ginawa ni Yasi. Gusto niyang kunin ang tasa sa kamay ni Yasi, iinom muna ako, medyo nauuhaw din ako. Ang kamay ni Turner Yasi ay lumuwag, at ang tasa ng tsaa ay nahulog sa lupa, na nagkapira-piraso. Ang tsaa sa loob ay natapon din sa sahig. Yasi, gusto mong magrebelde. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin nang makita niyang binitawan ni Yasi ang kanyang tasa ng tsaa. Oh! Nadulas ang kamay ni Yasi. Lilinisin ko na to. Tumayo si Yasi at kinuha ang walis at mop, nakahinga ng maluwag. Ibinuka ni Cheryl ang kanyang bibig, ngunit walang sinabi. Bakit kakaiba ang kinikilos ni Yasi ngayon? Pero nasa isip niya si Terence. Tungkol kay Melissa. Tatawagan ko siya mamayang gabi. I have her number, at mas madali kaming mag-usap ng mga babae. Tutulungan kitang tanungin siya. Maraming salamat. Sabi ni Terence. Tumingin si Cheryl kay Terence at nakaramdam ng kaunting emosyon. May pagkakataon na walang nagtanong sa kanya. Itong Yasi. Mabilis na nilinis ni Yasi ang mga sirang piraso ng teacup at naglinis ng sahig. Napakasipag niya. Kasama ni Lola Sullivan si Tito Fredo nitong ilang araw. Si Tito Fredo at Pablo ay nakikitungo sa negosyo sa lungsod ng Stonegate, kaya ang gawaing bahay ay nahulog sa lahat. Tapos na ako. Nakahinga ng maluwag si Yasi matapos gawin ang lahat ng iyon. Yasi, anong meron? Wala ka namang lagnat ngayon, di ba? Bakit parang kakaiba ang pakiramdam? Naramdaman ni Cheryl na may mali kay Yasi ngayon. Ayos lang ako. Sagot ni Yasi. Maaaring nalagpasan ni Terence ang antas na hadlang, ngunit marami pa ring bagay na kailangan niyang isipin pagkatapos ng labanan ngayon. Tumango siya kina Cheryl at Yasi, babalik na ako sa kwarto ko. Kailangan kong ayusin ang ilan sa mga problema ko sa martial arts. Mag-usap muna kayo. Okay. Umaasa si Cheryl na magagawa ni Terence ang ibang bagay para makaabala sa kanyang sarili sa pagtanggi ni Melissa. Pagkatapos pumasok ni Terence sa kanyang silid, sinimulan niyang pag-aralan ang dahilan kung bakit ginamit niya ang Sky Opening Earth Claw ngayon. Bagamat nagkaroon siya ng bigong spring rain noon, mula sa pananaw ni Terence, ito ay dahil wala siyang water element body. Ngunit ang Sky Opening Earth Claw ay iba para kay Mulinzan. Magagamit niya ito ng may kahusayan, at maaaring gamitin ang Sky Opening Earth Claw kasama ng Wildfire Fist. Ibig sabihin ay walang hadlang para matrigger niya ito. Kung gayon, bakit hindi na-activate ang claw ni Mulinzan na dumididikit sa langit? Kumunat ang noo ni Terence, nalilito. Sinimulan niya muli ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan at pinaandar ang unang anyo ng kuko ng langit at lupa. Sa pagkakataong ito, hindi masyadong mataas ang layunin ni Terence para sa ikalimang anyo, ngunit sinubukan ang una. Ang resulta ay kalunos-lunos siya ay nabigo muli, at hindi man lang ito naramdaman na kasing sarap ng ulan sa tagsibol mula sa langit. Ang ulan sa tagsibol, bagamat nabigo itong maisaaktibo, ang paunang proseso ay maayos, ang huling hakbang lamang ang kailangan. Gayunpaman, iba ang claw ng langit at lupa ni Mulinzan. Hindi ito ma-activate, na para bang hindi magkatugma ang mental cultivation method at ang activation method. Ito ay kakaiba. Sinubukan muli ni Terence, ngunit pagkatapos matiyak na hindi niya magagamit ang kuko ni Mulinzan, tumigil siya. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pagsubok muli. Sa hitsura nito, talagang hindi ito gumana. Ano ang problema? Kung ang kulang sa kanya ay isang water type na pangangatawan, kung gayon ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan ay dapat na isang wood type na martial skill, habang ang heaven splitting earth splitting claw ay dapat na isang fire type na martial skill.
Ito ay maaaring mahinuha mula sa napakainit na tunay na enerhiya sa mga kuko ni Oliver Lart nang i-activate niya ang martial skill. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.